Kumusta mga kalpanalo? Shoutout po sa inyong lahat dyan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Si Julie Pearl Apostol Postigo o mas tanyag noon sa kanyang pangalang Julie Viga ay tinaguriang isa sa napakahusay na aktres, singer at commercial model noon. Isinilang sa lungsod ng Quezon, May 21, 1968. Nagsimula ito sa kanyang showbiz career nang mag-audition ito sa isang palabas noon. Sa 200 aplikante, siya nga ay nahirang bilang third placer. Subalit, mas pinili siya ni Dr. Larry Santiago para maging star sa nasabing movie o palabas. Ang kauna-unahang palabas pelikula na kanyang pinagbidahan ay ang palabas na Ang Pag-ibig Ko'y Huwag Mong Sukatin taong 1975, na kung saan siya ay gumanap bilang anak na babae ni Butch Anson Roa na isang veteranong aktres din noon. Sa kanyang 4th part anthology ng palabas na Akin ang Walang Diyos ay gumanap din ito bilang isang batang sinasapian ng masamang espiritu, kung saan kasama niya rito ang veteranong aktres na si Connie Reyes. Ito nga ang huling pelikulang kanyang pinagkakaganapan. Si Connie Reyes at stage film director Lamberto V. Avellana ang nakadiskubre nga sa kanyang talento. Bilang isang sikat na actress noon ay mapapanood mo siya sa mga sikat pelikulang gaya ng Mga Mata ni Angelita, 1978, Durugin si Tutoy Bato, taong 1979, at Ang Kape at Gatas, taong 1980. Subalit, ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit ay maaga itong nawala sa mundo? Marami ang kwento tungkol sa kanyang maagang pagpanaw. Marami ang mga haka-haka sa misteryoso at maagang pamamaalam nito sa mundo. Marami ang nagsasabi na siya raw di umano ay nagustuhan ng isang engkanto at isinama ang kanyang kaluluwa sa kaharian nito at iniwan ang katawang lupa nito. May mga kwento ring nagsasabing pinaglaruan ito ng mga duwende dahil nakitaan di umano ang kanilang lugar ng mga ito. Nakipaglaro daw ito at isinama marahil sa kanilang kaharian. Isa pang kwento ay siya daw ay sinasapian ng masamang espiritu habang nagsushoot ng isang palabas sa San Miguel sa Bulacan. Ayon sa kwento, habang nagtitaping daw sila ay bigla itong nahimatay. Kaya dinala siya sa Capitol Medical Center. Pero sabi nila ay parang napagod lang daw ito. Kaya nirelease siya ng doktor at hindi naman siya na-confine. Subalit pagkatapos ng isang palabas sa Metro Manila Film Festival taong 1984 sa palabas na Lovingly Yours Helen ay napabalitang nagkasakit ito dahil stressed out lang daw ito. Hanggang sa lumala ang kanyang kondisyon. Dahil ayon sa kanyang mga magulang ay naduduling na ito hanggang nga sa lumala ang kanyang kondisyon hanggang sa ito'y bawian ng hiram na buhay. Mayo 6, 1985, ayon sa balita, siya daw ay pumanaw sakit sa puso. Pero pagkatapos ng 3 siglo, matapos ang kanyang pagpanaw, ay lumabas din ang naging sanhi ng kanyang pagkawala. Ito daw ay ang pagkakaroon nito na tinatawag na demyelinating disease, isang kondisyon na kung saan ang mga motor nerves ang naaapektuhan at napaparalyze sila. Pati ang kanyang mga sensory nerves ay nagkakaroon din ng impairment o kasiraan at nasisira ang kanyang sensations. Ito ay ayon kay Dr. Alejandro Bodias na isang mahusay na neurologist. At dahil sa bumaba o bumagsak ang kanyang resistensya, siya ay nagkaroon ng bronchopneumonia na siya ang naging dahilan ng kanyang pagkawala. Naging bedridden siya at napumapa. Huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa munting channel na ito. Sa muli, Alpha News Channel. Maraming salamat. Mwah mwah mwah.